Okay. Romans chapter 9 verse 15 hanggang 18. Pakitayo po kayo. Salamat tayo narito para sambahin ang Panginoon. Biyaya yung nakakasamba sa Diyos ng totoo, sa Espiritu at katotohanan. Marami anyo lang, pero pag ikaw ay ligtas, tunay kang mananamba ng Diyos. Handa? Basa. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan. At ako'y mahahabag sa aking... Ayan. Okay. Kaya nga, hindi siya may ibig. Yan. At ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga, hindi siya may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sabagat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, dahil sa layong ito, ay tinaas kita upang aking maihayag sa pamagitan ng aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan may tanyag sa buong lupa. Kaya nga, sa kanyang ibig, siya'y naaawa. At sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Tayo po'y manalangin. Pagpala naming Ama o Diyos, pakisuyo po ng iyong basbas. Pagpala, ang iyong kapangyarihan lang ang may kayang makarating ng tama, tagos, ang iyong mga salita sa bawat maikinig. Wala po sa iyong abang lingkod. Kabagan niyo kami at pagpalain, lingapin sa pangunguna at pangasiwa, pagkilos ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. The mercy of God. Napakahalaga pong maintindihan yan. Meron pong Diyos at ang Diyos po'y maawain. No? Ang Diyos po ay Diyos ng awa. Pero dapat nating maintindihan, mga minamahal, na ang awa ng Diyos ay hindi naka-channel sa church. Ang church ang kinaawaan. Pero hindi ang church ang pinanggagalingan ng awa. Tama ho ba? Ang mga ligtas ay kinaawaan, pero hindi source of God's mercy. God ang tunay na pinanggagalingan ng awa dahil ang Diyos ay maawain. At maintindihan po sana natin na kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, hindi ka saklaw ng awa ng Diyos. Basahin po natin ang John 3 verse 36 muna. Ano po ang sabi ng Bible? Kaya mga minamahal, ang Baptist Church ay nakakatuwa, magaling, maganda, pagkatapos mo maligtas. Pero hanggat hindi ka paligtas, hindi nakakatulong para maalis ang puot ng Diyos sa iyo. Kami nag-aanyaya para ikaw ay makakilala kay Kristo. Hindi para i-recruit ka ng baptist. Magandang ikaw ay maging baptist pag ikaw ay naligtas na. Ano sabi? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. So kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, siyempre, si Kristo ang buhay na walang hanggan. Pag namatay ka, palangit. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ang Diyos po ay maawain. Pero ang awa ng Diyos ay na kay Kristo. Kaya kung deboto ko kay Maria, sala ka. Na kay Kristo ang awa ng Diyos. Bakit? Ay sabi kung wala kay Kristo, ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Hindi awa ng Diyos ang sumasa atin, kundi puot ng Diyos. Tama ba? Hindi humaling ang sabihin ng Diyos ay mawain. Pero hindi mo basta makakamtan ang awa ng Diyos sa magitan ng pagluhod mo ng napakahaba.
Hindi sa pagbanggit mo ng mahabang panalangin na galing sa kopya, tapos naka-record pa. Hindi ho yun. Ang paglalapat ng awa ng Diyos, tatandaan po natin, kung wala ka kay Kristo, ang puot ng Diyos ay sumasayo. Maniwala po kayo, yan ay sabi ng Diyos. Don't expect of God's mercy apart from Jesus Christ. Tingnan niyo po ang Romans chapter 2 verse 5. Tingnan po natin. Atin unang, hindi ko na ilagay dyan, pero habang ako nagpapaawit ay naalaala ko. Tingnan niyo po sabi, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi. Ang ibig sabihin lang po yung matigas ang ulo, yung ayaw magsisi. Ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot. Tingnan niyo po, mga minamahal, kapag ang tayo matigas ang puso, pinangaralan mo ng pinangaralan, ayaw magsisi. Anong iniipon? Puot. Alam ko ganyan Diyos ay maawain. Yes, maawain. Doon sa nagsisisi. Pero kung ang tigas-tigas ng puso mo, bugbog sarado ka na sa kapapangaral ng salita ng Diyos, pero meron ka pa rin iyong sariling disposisyon na taliwas sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay mawain. Pero ang awa ng Diyos ay doon sa nananampalataya kay Kristo at nagsisisi ng kasalanan. Pero kung hindi, nag-iipon ka ng puot. Tama ba? Kasi ang tao, iba ang aplikasyon sa awa ng Diyos lagi. Laging in favor of Him, not in favor of Christ. Kung gusto mong makita ang awa ng Diyos, lumapit ka kay Kristo. Magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Dahil labas kay Kristo, galit na ng Diyos. Naintindihan niyo ba ngayon? Sulyapan din natin ang Isaiah 55 verse 7. Bago ko bigay ang mga puntos natin. Part of my introduction. Sa maraming tao, nagmamakaawa sa Diyos, sana mawala na itong pandemic na ito. Sana kami ay umalwa na ang buhay. Alam niyo ba ang awa ng Diyos? Yung gang makahilagpos lang sa kahirapan ng buhay. Yun lang ang tingin nila sa awa ng Diyos. Ang pinakamagandang pagkahilagpos, yung ikaw ay hindi na nasa ilalim ng galit ng Diyos. Ikaw ay palangit na pag namatay. At bonus na lang, yung ikaw ay biyaan ng mga bagay sa lupa, pero hindi yun ang pangunahin. Tama ba? Tingnan niyo po sabi, lisanin ng masama ang kanyang lakad. Tingnan niyo ha? Lisanin ng masama, iwanan. Magbabari ka, iwanan mo na yan. Mangbababae ka, nakakababae ka rin, iwanan mo na yan. Tama ba? Magsusugal ka, maninigarilyo ka, wala kang hilig sa Biblia, lisanin. At nang liko ang kanyang mga pag-iisip sa totoo na po, bago tayo makakita ng masamang ginagawa sa labas, yan po'y nag-ugat muna sa isip. Kaya ang binabago ng Diyos ay loob muna, dahil madali na ang panglabas. Kaya let's guard our hearts, let's guard our mind, let's surrender yung ating masamang puso. Ipabago natin sa Diyos. Sapagkat maalwa na ang panglabas kung yung loob muna'y naayos na ng Diyos. Ngayon na sabi, lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon. Huwag mong sabihing nasa Panginoon ka na hindi ka naman nanunumbalik sa Kanya sa magitan ng hindi paglisan sa masama at pagbabago ng isip. At tingnan nyo, kailan nilalapat ang awa? At kaaawaan niya siya. Tingnan nyo, hindi ho ilalapat ang awa hanggat hindi nagsisisi at nananampalataya. Maawain ho ba ang Diyos? Pero nasaan ang awa ng Diyos? Na kay Kristo po, mga minamahal. Are you with me? Para nung ako'y nagkasugat ng malaki, dahil ako'y maglalaro, nangati yung likod ko, ang naikamot ko'y kitche. Naikamot ko ay kitche, ay palibasa maglalaro. Na-infect. Nagkaroon na infection, lumaki. Gapiso ni Rizal, yung malaking piso noon. Hanggang ngayon may medical ako sa likod. Ang ginagawa ng ina, nilalanggas. Ako, atungal baka ako. Sabi ko, lagyan nyo lang ng gamot.
Huwag niyong langgasin. Sabi, hindi daw tatalab ang gamot pag hindi naalis muna yung dumi. Alam mo, ang awa ni Kristo hindi tatalab sa iyo hanggat di ka muna na nagsisisi. Tama ba? Magsisi ka nang ma-absorb ng kaluluwa mo yung awa ng Diyos. Kumbaga sa isang sugat na malaki, lalagyan mo agad ng mga dinikdik na na mga panggamot. Ay hindi nga na lalanggas man lang, yung nasa ibabaw ay langib na lang, daming-daming dumi. Wala rin. Tama ba? Ayun ba ang kahabagan ng Diyos hanggat di ka nagsisisi, hindi lalapat yan sa'yo. Maliwanag sabi po ng Bible, mananatili ka sa puot ng Diyos. Ang Diyos ba'y maawain? Yes. Doon sa nagsisisi. Pero doon sa matigas ang ulo, doon sa kabila ng naaintindihan na si Kristo lang ang tagapagligtas, kawawa kang nila lang. Katulad ni si Soriano, patayin na. Ang tigas ang ulo niyon sa mali. I don't believe he is in heaven. Nakakalungkot, may mga Kristiyanong ina-admire pa siya. He is now in hell. Because no man can save by good works. Christ is the only Savior presented by the Bible. Are you with me? Is that clear? Ngayon, tingnan po natin ang meaning. Magsimula tayo sa ating pag-aaral. The meaning of God's mercy. Ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay maawain? English po ito, na-copy ba? Pakilagay dyan. The mercy of God is that principle and quality which describes His disposition and action in relation to the sinful and suffering, withholding merited penalty and relieving distress. Pag sinabing awa ng Diyos, ito po ay naglalarawan ng katangian ng kanyang disposisyon at gawa sa in relation, ikaugnay sa makasalanan at sa kahirapan. Na inaalis yung nararapat na parusa at inaalis yung hirap ng kalooban. Ano ba ang hirap ng kalooban? Yung there is no peace upon the wicked. Yan ay cause ng kasalanan. Pero salamat, kapag ikaw ay nagtamo ng kapatawaran, ibig sabihin, yung parusa dapat ay sa iyo, inaalis. Kasama na yung takot. Kasama na yung guilt, inaalis. Kumbaga, pag pinatawad ka ng Panginoon, wala nang parusa, huwag ka nang mag-guilty dahil naalis na ang lahat ng yon. Are you with me? Ang kaibahan ng grace at mercy, ang mercy, inaalis yung dapat sa iyo. Ang grace, ibinibigay yung hindi karapat dapat sa iyo. Sa mercy, ang karapat dapat sa iyo ay parusahan. Ang karapat dapat sa iyo ay maghirap. Ang karapat dapat sa iyo ay hatulan. Pero dahil kay Kristo, na yung sinampalatayanan, inalis na yung parusa. Inalis na yung paghihirap. Inalis na yung parusang walang hanggan. Na kung saan doon tayo deserving. Dahil tayo makasalanan. Pero salamat, pag pinatawad ka, inaalis na yun. Ang ibig sabihin kasi ng pagpapatawad, hinihold yung nararapat na parusa at pinagagaan, inaalis, pinagiginhawa yung hirap ng iyong kaluluwa. Kaya sabi ng Matthew 10:28, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at nangahihirapang lubha at kayo aking pagpapahingahin. Alam mo na, kay Kristo lang ang tunay na kapayapaan ng kaluluwa. Wala hong RIP without Jesus. No? Yung pag namamatay, rest in peace. Sabi ng Bible, there is no peace upon the wicked. Walang kapayapaan sa masama. Kung gusto nyong matighaw ang iyong kaluluwa, kung gusto mo magkaroon ng kagalakan, kasayahan,
kapayapaan, kagaanan ng iyong budhi dahil napatawad ka na kay Kristo yan. Dahil ang Diyos, inilalapat niya ang kanyang awa, inaalis niya yung parusa, inaalis niya yung kulungkot, inaalis niya yung mga darang sa lagimsim na tinatawag. Kumbaga sa tibo, di kat pag ikinatibo, may ang tawag yan? Ang tawag doon? May dalit. Inaalis ng Diyos maging hindi lang yung parusa. Tanyo pag ikinasa lugsog, di ka nasa lugsog, nagnanaknak. Pag naalis yung sa lugsog, hindi lang sa lugsog ang naalis, pati yung antak. Nagawaan, naginhawa, kumbaga may pigsa, pag nakasabog ang bulkan, naalis yung mata, naginhawa, di ka? Alam niyo ba, pag ikinapatawad, ang ginhawa. Sapagkat ang nagpapabigat, nagpapahukot sa buhay ng tao ay kasalanan. Sabi ng Proverbs chapter 28 verse 13, ano yun? Siya nagkukubli ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ibig sabihin, hanggat ng iyong kasalanan ay hindi naalis, wala kang tunay na ginhawa. Habang buhay kang may salugsog, habang buhay kang natibo, nag-aantak ang iyong pakiramdam. Naintindihan niyo ba gayon? Pero salamat, pag ikaw ay naligtas, ikaw ay nanampalataya kay Jesus, nagsisi ka ng iyong kasalanan, hindi lang kasalanan ng inalis, pati yung antak. Naintindihan niyo ba gayon? Ano ba yung antak sa Batangas? Ewan ko dyan sa Bisaya kung alam niyo yung antak. Ano magandang Tagalog pa yung antak para maintindihan? Kirot. At saka, yung di ka mapakali. Di ka? Yung gang dinadamdam mo yon, yung nakakaalangan, nakakaliwag. Kumbaga, hindi ka nga mapalagay. Kapag ikaw ay makasalanan, di napapatawad, kahit ang yaman mo, kahit ang ganda mo, kahit ang sikat mo, wala kang tunay na kapayapaan. Hindi ho kayang bilhin ang kapayapaan. Tama ho ba? Si Kristo lang po ang nagbibigay niyan. Amen. Kaya ang sarap. Tayo, bilang anak ng Diyos, panakanakang nababagabag dahil tayo nagkakamali pa rin. Pero babalikan lang natin ang cross, napapayapa tayo eh. Di ba? Kahit ako'y nagkakamali, pero babalikan muli ang lagi ang cross. I am forgiven once and for all. Ako'y anak ng Diyos, magpakailanman. Pero kapag hindi ka anak ng Diyos, daladala mo habang buhay ang tibo ng kasalanan. Maliwanag ko ba? Sana, ligtas na tayo. At yan ay bunga ng awa ng Diyos. Pero wala sa palengke ang awa ng Diyos. Wala sa mall. Wala sa Baptist Church. Na kay Kristo lamang. Tama? So yun po ang ibig sabihin ng mercy of God. Number 2, the morality or holiness of God's mercy. Sabi po ng Romans chapter 9 verse 22. Basahin po natin. Romans chapter 9:22. Ibig sabihin mga minamahal, ang awa ng Diyos ay hindi konsentidor. Ito'y banal. Bakit? Ay obvious naman, alam nga naman, ang awa ng Diyos ay hindi banal, siya ay banal. Are you with me? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan? Take note ha. Magkasama sa iisang Diyos ang kalikasan ng awa at galit. Bakit? Ang Diyos ay may galit araw-araw dahil ang Diyos ay banal. Pero ang Diyos ay may awa araw-araw at ito'y walang hanggan dahil kay Kristo. Ito, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kaligtasan, kagalitan, at ipakilala ang kanyang kapangyarihan,
ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sidlan ng galit na nangahahanda sa pagkasira. Ba't ang Diyos ay may galit? Siya po kasi banal. Kinopya ko po yung quotation ni Bishop Reynolds. Ewan ko na dyan. Maganda yung kanyang paliwanag tungkol dyan. Yan. Basahin natin. God's mercy is a holy mercy which knows how to pardon sin. Ang awa ng Diyos ay banal na kung saan alam niya kung paano ito magpatawad. Hindi ang Diyos basta naglalapat ng patawad, alam niya. Kumbaga nga, sabi ko sa inyo, kumbaga sa doktor, hindi agad naglalapat ng gamot, langgasan muna. Tama? Ikaw ay magbabarek, di ka ba naman nagsisisi, tuloy ka sa barik mo, patatawarin agad kita. Tama ba? Abay, kung makapagsugal ka, kung makapag-tiktok ka, lahat na inilantar mo, tapos patatawarin agad kita. Kung wala kang paggiyagi sa kasalanan, hindi ka man lang nagsisisi, hindi basta alam ng Diyos kung paano ibibigay ang awa. Dahil siya'y banal. Naintindihan niyo ba gayon? Oh, para bagang ano? Para bagang ikaw ay gagawa ng ano? Ng bahay. Pero kaya nakakita ka ng kawayan, ilalagay mo na agad, yasin mo muna. Tama ba? Nakakita ka laan ng bakal, lalaki, iba't ibang size, basta mo lang ilalagay, i-fit mo muna, ibagay mo muna. Hindi porque ang Diyos ay mawain, ilalapat na basta. Maliwanag ko ba gayon? Kahit nga sa pagkain hindi porque kita mo, ipapakain mo sa hayop. Ay aso yan. Tama ba? Di bali kung kambing. Di ka? Ay hugas bigas. Yung pinagkainan sa restaurant, papakain mo, ay baka. Kaya hindi na pagpapatawad ng Diyos, hindi ba siya ilalapat? Ang Diyos ay banal para basta ibigay ang kanyang pagpapatawad. Hindi ka naman nagsisisi. Hindi ka naman nasuko kay Kristo. Tuloy ang larga mo sa mali. Paano mo makakamtan ang banal na awa ng Diyos na ikaw ay nabubuhay sa kasalanan? Tama ho ba? Para ba, teacher, paano kita papasa? Hindi naman tayo nagpangita sa loob ng 6 na buwan. Tama ba? Estudyante ka, gusto mo agad ipasa kita, hindi nga kita nakita sa loob ng 6 na buwan. Tama ba? Gusto mo pa i-honor? Naintindihan nyo ba ngayon? Ang Diyos po'y banal para basta-basta magpatawad. Tignan niyo po, pakibalik nga ining utoy. Okay. God's mercy is a holy mercy which knows how to pardon sin, not to protect it. Yan po ang nangyayari sa mga tao Basta patawarin mo na lang ako kahit ako'y pamali-mali. Basta ako'y mahalin mo kahit ako'y garning patuloy sa madyong, patuloy sa alak, patuloy na maninigaryo, patuloy naghihit-hit ng adik. Basta ako'y mahalin mo lang, basta ako'y kawaan mo lang. Hindi. Ang Diyos ay banal. Doktor nga'y marunong mag-akma ng lunas. Ang teacher nga'y marunong mag-akma kung sino yung pasa. Tapos ang Diyos basta maglalapat ng awa na hindi ka naman nagsisisi. Sala yun. Tama ba? Oh. Ayan, tatay ho'y marunong maggawa ng kawayan, yun ninunumerohan pa bago yasyasin. Ninunumerohan ho yan, bago yasyasin. Tayo, pag hindi maalam, basta yasyasin na. Kaya pag ikinabit, ay wala sa sigo. Hindi ka? Merong kawang na kawang, merong kapit na kapit. Bakit? Hindi mo muna ninumerohan bago mo biniak o niyasyas. Hindi ka ba sa patatawarin ng Diyos? Ang Diyos ay banal. Di ka pa naman naayon sa Kanya. Di ka pa naman suko sa Kanya. Ano yan? Ay siya din na may sabi, huwag mong itapon ng perla sa baboy. Yuyurakan lang yan. Nabasa niyo ba yan? Di ba? God's mercy is a holy mercy
which knows how to pardon sin, not to protect it. Alam mo, ang Diyos hindi po nagpo-protect ng kasalanan. Siya nagpapatawad, doon siya nagsisisi. It is a sanctuary for the penitent, not for the presumptuous. Ano ba ang Diyos po iyong kublihan, iyong sanggalan, iyong takbuhan, ang awa ng Diyos, doon siya nagsisisi. Hindi doon sa mayabang. Are you with me? Yan po. We cannot separate the holiness of God and His mercy. Number 3. The monarch of God's mercy. Verse 15 hanggang 18. Ang idea lang po ng monarch ay king or sovereign. Mataas. Ano ba ang mercy ng Diyos? Yan po yung sovereign mercy. Yan ho ang ayaw, allerging pag-usapan ng marami. Kasi feeling ng tao, he deserving. Ano ba yung nagre-reklamo sa Diyos? Ang tingin niya siya'y maayos. Para ba yung paliwanag ni Osa, paliwanag ni Sproul kay Osa? Nabasa niyo ba yun si Osa? Gumawa na ng mabuti, siya pa ang namatay. Kaya hindi per kinakaisip kang gumawa ng mabuti, karapat-dapat ka. Di ka't may karawahe na andun yung kabanantipan. Nabasa niyo ba yan? Si Osa? Pag kayo nagbabasa ng Biblia, makaka-relate agad. Habang siya'y katabi ng kabanantipan, nasubsob yung kabayo at mahuhulog yung tipan. Di, ang ganda naman. Di, isang magandang instinct na, mahuhulog, hahawakan mo agad. Di ka? Tama ba yun? Halimbawa, mahuhulog din hindi nyo mahawakan. Layo nyo Di ka? Kung halimbawa yung katabi mo, dahil masyadong concentrate, kung makinig. Di ba? Ay kita mong tumagilid. Instinct yun na hahawakan mo agad. Ganun ang nangyari. Nahulog yung kabanantipan. Mahuhulog. Hinawakan ni Osa, alam niyo bang namatay siya on that moment? Yun ang sinasabi kong tumulong na ipinatay pa. Kaya nagtuturo ng good works yun. Ba't pinatay pa? Tama ba? Good works yun. Ba't pinatay? Kasi ganito, ang paliwanag ni Sproul, ang ganda Iniisip niyang mas malinis ang kanyang kamay kaysa lupa. Kaysa Iniisip niyang mas malinis ang kanyang kamay kaysa papatakan ng lupa, ng kaban. Ganyan ang tao Nagre-reklamo sa soberano ng Diyos. Parang siya ang mas marunong. Tapos pag naniniwala ka, kukultuhin ka na agad. At marami na. Yan, kita mo, parang yan yung antak. Kung ayaw mo doon, maraming antak na kasunod. Pati picture. Nag-aantak pati sa picture. Dinadamay ng lahat. Dahil sa isang ayaw. Tama ba? Tama pag ikimay kagalit na tao, halimbawa, galit ako kay Naomi, wala na yung magandang magagawa sa akin. Sa totoo na, pag ako'y galit sa iyo, Neng, kahit palambing ng boses mo, galit ako sa iyo. Ganyan Kapag nasura ka sa tao, wala nang gagawing maganda yan sa iyo. Ganun din naman ang Diyos Dahil sa kasalanan mo, wala ka nang magandang ginagawa sa Kanya. Pero kung ikaw ay magsisisit mananampalataya, kaso itong pinupuntos natin dito, yung the monarch of God's mercy, it is sovereign. Kasi ang liwanag, bakibalik tayo sa talata, yung ating text. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan. Ano yung nagtatangi ba ang Diyos? Bakit? Katangi-tangi ba tayo? Yun yung biyaya. Wala naman sa ating kaawa-awa. Being a sinner, sabi, outside of Christ, tayo na natili sa puot ng Diyos. Romans chapter 2 verse 5, dahil sa katigasan ng iyong puso at di nagsisisi, nag-iipon ka ng puot ng Diyos.
Isaiah 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang baluktot na lakad at ang kanyang masamang isip at manumbalik sa Panginoon at kaawaan siya. Ibig sabihin, hanggat wala doon, nasa galit ka ng Diyos. Ngayon kung ang Diyos ay maglapat ng awa, hindi mali yun. Hindi ka naman nga kaawa-awa. Salamat meron siyang kinaawaan. At sana ikaw yan na nakikinig. Tama ba? Tatandaan po natin, monarch of God's mercy. That is a sovereign mercy. Ang Diyos ay naaawa doon sa kanyang gustong kaawaan. Diyan Diyos pala yung namimili. Tama. Pero hindi ang ibig sabihin siya yung namili, eh dahil siya kapili-pili. Yun yung habag. Tama ba? Tatandaan ninyo, tayo'y kinaawaan, hindi tayo kaawa-awa. Yan po sabi ng talata, ako'y maaawa sa aking kinaawaan. Bakit? Hindi ka naman talaga kaawa-awa. Yung ugali mong yan, titirisin tayo. Si Utoy nga lang, kita ko nga yung asawa. Pagpapakainin, pahoy ka pick up, galit na Nasusutilan. Pag magtututbrush, talagang kita ko suki na ako ng dalawang yan. Kasi, ang tao hindi ipinanganak na masunurin. May likas tayong makasalanan na sutil. Kaya doon sa bata pa lang, panggigil na Kita niyo yung mga ina na may batang papasukin, umaga pa lang. Hiyawa na yan. Ayoko na nanalangin. Ang aking panalangin ay sigaw na din Ganyan, bakit? Hindi tayo likas na nakakatuwa. Tayo likas na pasaway. Hindi tayo kaibig-ibig, tayo inibig. Hindi tayo kawawa, tayo kamuhi-muhi. Kaya nga 4 na buwan tayo, 4 na linggo halos tayo bumagtas sa kasalanan doon sa background natin. Di pa actually tapos ako na nanawa. Tama ba? Ay tayo nga'y ligtas na, ramdam pa natin yan May sutil pa ang ating isip. May kasutilan pa ang ating araw-araw na ginagawa. Tayo ligtas na. Ang ibalaang, nababagabag na tayo dahil tayo may Holy Spirit. Tama ba? Ay imagine, walang Holy Spirit. Hindi ka kawawa. Pero salamat, kinaawaan ka. Hindi ka kamahal-mahal. Pero salamat, minahal ka. Ang nais ko lang ibig sabihin sa inyo, hindi ang Diyos alipin mo para kaawaan ka, magmakaawa ka. Mamalimos ka ng awa ng Diyos. He is a sovereign God. Tuloy po natin, verse 16. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na awa. Ang ibig sabihin lang nito, hindi doon sa kagalingan mo. Kaya ka kinaawaan ng Diyos. Ang Diyos ay naawa sa iyo. Kaya ka kinaawaan. Ang sample po niya si Pero, pagdating sa verse 17. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito, ay itinaas kita upang aking mahiyag sa magitan ng aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Okay, tigil mo na dyan. Digat sa starting point pala na sinabi ni Moises sa apalabasin mo ang Israel upang makapaglingkod sa Panginoon. Ano sabi ni Paraon? Sino ang Panginoon para siya aking sundin? Alam siya totoo na yung ayaw sumunod sa Diyos, hindi talaga kilala ang Panginoon. Yan ang sabi ni Paraon. Sino ang Panginoon para siya aking sundin? Ngayon, mababasa mo yung tagpo na kung saan ibinuhos ng Diyos ang 10 iba't ibang klase ng salot. Di ba? Yung tubig naging dugo, yung kuto, yung granizo, yung palaka, yung balang, yung kauli-hulihan, yung malupit, yung namatay ang lahat ng panganay. Alam niyo ba ang Diyos, para maganap lang yung 10 salot, hinayaan ng Diyos yung matigas na puso ni Paraon ang umiral.
Kasi kung sa simula pa lamang pumayag na siya, hindi makukumpleto yung 10 salot. May layunin siya para ipamukha sa Egypt. Kasi alam niyo ba, yung lahat ng salot na pumatak sa Egypt, yun ay katumbas ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi yan tunay na Diyos, salot yan sa buhay. Lahat ng hindi tunay na Diyos, salot yan. Tama ba? At umalingaw-ngaw sa buong bansa na ang tunay na Diyos nasa Israel. Sa magitan lalo ng hawiin na ang dagat para tumawid ang bansang Israel. Ngayon, kung hindi ginamit ng Diyos na pairali yung matigas ng puso ni Paraon, hindi mangyayari yon. Are you there? So ito po ang ating pinupunto, mga minamahal. Ang sovereign God ang nagkukontrol. Siya'y naaawa sa kanyang gustong kawaan. Siya'y nagpapatigas sa kanyang gustong patigasin. At yun ay sa kanyang kaluwalhatian. Malalim po yan. Pero yan po ang totoo. Tama ho ba? We are not in control. God ang nasa control. Are you with me? Kaya if I were you, beg for God's mercy. We are not worthy. Kulangot lang tayo para mag-utos sa Diyos. In fact, saan tayo kinuha ng Diyos? Hindi sa diamond, hindi sa gold, hindi sa silver, hindi sa akasya. Tayo kinuha ng Diyos sa alabok para magyabang. Tayo simpleng alabok lang na pinormahan at tiningahan ng buhay. Tama ba? Ang sabi pa naman ng kasabihan ng mga matatanda, sakaya natin ng kaunti, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, matigas ang liig. Kung gusto mo may maganda kang bukas, lingunin mo kung saan ka galing. Alabok ka lang. Huwag kang mayabang. Huwag kang prideful. Nakaganda ka lang eh. Nakapugi ka lang eh. Bigyan ako'y garni, hindi ako mayabang. Nakayaman ka lang, nakatalino ka lang, nakaragay ka lang sa posisyon, balikan mo kung saan ka galing. Isa ka lang alabok. Kaya hindi ka maligtas, kaya hindi mo maintindihan ang kadakilaan ng Diyos. Ang piling mo sa sarili mo, ikaw ang dakila. Kaya hindi mo makita ang kagalingan ng Diyos, ang piling mo, ikaw yung magaling. Kaya hindi mo makita yung karunungan ng Diyos, ang piling mo, ikaw yung matalino. Balikan mo kung saan ka galing. Nang mailapat sa iyo ng Diyos ang kanyang awa. God is sovereign God. Number 4. Nandiyan ba kayo? The man receives God's mercy. Ang mga taong tumanggap ng kanyang awa. Sino yon? Halos nabanggit ko na. Pero basahin po natin ang 6. Datapat hindi ang saang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Kasi kung babasahin nyo, hindi ang lahat ng Israel ay Israel nga. Bakit marami kang Israel na napahamak sa ilang pa lang? Kala ko gay bayan ng Diyos yan. Yan ang argument. Ina-argue, parang kino-question sa Diyos. Bakit ito'y bayan ng Diyos? Ay bakit sila'y pinagkakain ng ahas? Bakit sila'y nabibihag ng iba't ibang bansa? Yan ang argumento ng mga sa panahon ni Pablo ay tumutuligsa sa kanya. Ganito sabi, sino ba yung nagkakamit ng awa? Hindi porke Israel. Ayo ba ang tunay na mananampalataya sa Israel, merong ganito, ipapaliwanag ko na agad. Merong pang bansang pagpapala, pero may pang spiritual na pagpapala. May pang physical seed, merong spiritual seed. Hindi lahat ng Hudyo ay spiritual seed. Lahat ng Hudyo ay physical seed. Naintindihan niyo ba yan? Lahat ng anak, kasi pinangakuan ng Diyos si Abraham na sa iyong binhi, pagpapalain ko at lalabas sa iyo ang maraming mga bansa. Doon pala kay Ismael, ang daming, magkalaban ngayon, Muslim at saka Israel. Dahil si Ismael ay anak kay Agar. Hindi nakapag-antay, inagar na agad si Agar.
Di ka? Yun. Inagar-agar. Nagkaanak ng Ismael, doon lumabas ang maraming bansa din. Tama ba? Pero ang ibinibilang ang binhi ng Diyos kay Abraham, kay Isaac. At ito ay anak sa pangako dahil ng kanyang pananampalataya. Are you there? Ibig sabihin, ang anak ng Diyos sa Espiritu ay yung anak kay Isaac sa pananampalataya. So, sino yung ginagawara ng eleksyon, ng awa ng Diyos? Yung nasa pananampalatayang binhi ni Abraham. Kasi nagtatanong sila, bakit pinagpapatay ng Diyos? Bakit pinahihirapan ng Diyos? Kasi hindi naman lahat ay binhi sa physical, pero hindi lahat binhi sa pangako, sa pananampalataya. Sino yung pinaglalapatan? Iba yung election as a nation kaysa election sa pagiging kaligtasan. Kaya kung yung babasahin ng Old Testament, mayroon tinatawag na mixed multitude. Halong karamihan. Magkahalong ligtas at hindi. There is election within election. Merong pinili sa loob ng mga pinili. Ang Israel ay hinirang bilang bansa. Pero hindi lahat ng Israel ay hinirang sa kaligtasan. Kasama ang hintil sa mga hinirang sa kaligtasan. Kaya nga, for God so loved the world. Hindi Israel lang ang hinirang. Meron din sa Pilipinas. Meron din sa Hapon. Meron din sa Amerikano. Hindi nakakonfine sa Israel lang. Maliwanag ko ba yun? So, saan nakalapat? Sino ang recipient? Dapat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay taga-Israel. Ni sapagkat sila ay binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat. Kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa mga tuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos. Totoo po yan. Maraming Israel, anak lang ni Abraham sa laman, pero hindi anak sa Espiritu. Sino ang recipient ng awa ng Diyos? Hindi porkit ikihudyo sa laman, ikaw na yon. Kundi yung mga hinirang. Kasama ang lahat, maging ang mga hintil. Wow. Nalim ng ating evangelistic, Kaya ayaw nila sa akin Evangelistic lang, ganyan na preaching. Bahala kayo. Wala akong karapatang di pangaral niya. Wala namang estabilong itim yan Ang salita ng Diyos sinulat, hindi dinag-anan. Tama ba? Para maintindihan ninyong lalong lasapin na ang biyaya. Yun ang ibig sabihin ng biyaya ang kaligtasan, hindi ka karapat-dapat. Tama ba? Salamat out of many people. Kung giniyagis ka sa kasalanan at sumuko ka kay Kristo, ikaw yung pinaglapatan ng awa ng Diyos. Ikaw yung nakatanggap ng awa ng Diyos. At hindi hadlang yung pagkakain ng kaluluwa. Bakit? Kilala mo ba sila kung sino sila? Diyos lang nakakaalam. Ngayon kung sasabihin mo wala na yan, ba't may laman ng impyerno? Gusto nila mananalo pa sila sa kung Diyos ang gumusto. Tama ba? At hindi lamang gayon, kundi nang imaipaglihi ni Rebecca sa magitan ng isa itungay ng ating ama na si Isaac. Sapagkat ang mga anak na hindi pa pinapanganak, tingnan niyo at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag. Tingnan niyo kailan ba ipinasya ng Diyos ang pagkahirang kay Isaac, kay Jacob at kay Esau? Hindi nung sila malalaki na. Kundi nung hindi pa ipinaglilihi. Kasi kung halimbawa, ipinasya na ang Diyos ang pagkahirang, nung sila'y malalaki na, tiyak merong binasihan sa tao. Pero ang basihan ng kanyang pagkahirang ay siya dahil ipinasya na ang pagkahirang sa dalawa, hindi pa ipinaglilihi.
Ayun naman ikay bansa, hindi naman ikapangkaligtasan yan. Sino may sabi sa iyo? Sapagkat ang pagkahirang kay Jacob, nag-ugat pa kay Abraham. Tama ba? Kung hindi kaligtasan yan, ang tanong, si Abraham ba hindi ligtas? Amen. Kaya you are privileged people if you are saved. Hindi ka karapat-dapat, walang deserving maligtas. Yan ang awa ng Diyos, dinampot ka. Dahil kay Kristo. Tama ba? Okay. Verse 4 hanggang, chapter 4 naman tayo, verse 1. Malapit na po akong ano. Ano ang ating sasabihin na sumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sino ba ang ama ni Jacob? Si Abraham. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa magitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, at sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya'y ibinilang na katwiran. So dito makikita natin maliwanag, na ang awa ng Diyos ay nakalapat, ang recipient nito yung mga hinirang na mananampalataya. Nananampalataya, amen. At pagdating po sa 1 Timothy, dito na po tayo, click down na tayo. 1 Timothy 1 verse 13. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong, si Pablo yan, at mang-uusig, at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako. Ano? Sapagkat yung ginawa ko sa hindi pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang ginawaran, ang recipient ng awa ng Diyos, yung nanampalataya. Sabi niya, nung ako'y una, ay mamumusong. Nung una ako'y mang-uusig. Alam naman natin ang buhay ni Pablo, pinagpapatay niya ang mga alagad ng Panginoon. At mga lipusta, kaya may kinahabagan ako. Ibig sabihin, ang buhay niya, walang kagaling-galing. Kamuhi-muhi talaga sa Diyos. Pero salamat, sapagkat yung ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang kinawaan, yung mga nanampalataya. Dahil kung hindi siya kinawaan, hindi siya karapat-dapat. Kasi bakit? Sabi niya, ako'y mang-uusig, ako'y mamumusong, ako'y mga halipusta. Gayon, may kinahabagan ako. So, kanino inilapat yung kahabagan? Kasi ginawa yun noon nang walang pang pananampalataya. So ang kahabagan ng Diyos lumapat sa Kanya dahil ng pananampalataya. Kaya kung gusto mong makasumpong ka ng awa, manampalataya kay Kristo. Pero ang ugat na yon, before the foundation of the world. Isa pang talata, Kawikaan 28:13, suking talata natin. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Nag-aantak. Alam niyo ba yung nag-aantak? Sabagay, Kristiyano lang naman ang nakakaranas niyan. Sa unbeliever, hindi nag-aantak sa kasalanan. Nag-i-enjoy sa kasalanan. Kaya pala tanda ng ligtas at hindi ligtas, ang kasalanan ay nag-aantak. Sa hindi ligtas, nag-i-enjoy. Sa totoo na eh. Halimbawa, si gender, diligtas si gender. Bigla lagi ko, ikaw lagi na ako. Halimbawa, ano? Kasi gwapo eh. Okay. Kung si gender ay talagang Kristiyano na, mangiyak-ngiyak yan, pilitin mong manigarilyo. Kahit isa lang, na-stick. Bigla na patingin sa akin. Baka isang kahang yung dinadali. Tama ba? Tama ba, Joshua? Ako yun, wala mangiyak-ngiyak ka na ipilit sa iyo ang isang stick. Pero sa hindi save, kulang pag-iisang kaha. Doon pa lang, malaki ng kaibahan eh, di ka? Sa isang stick, pahirapan na tayo kung anak ka ng Diyos. Pero kapag hindi ka anak ng Diyos, masaya ka kahit isang kaha. Ganun kaiba. Tama ba? Oh. Pagka unbeliever ka,
bitin ang isang bilog. Pero sa isang tunay anak ng Diyos, pahirapan sa isang tagay. But yung iba yata hindi yata napapaimin to. Parang, ba? Oh. Gaano akong ka-addict sa mahjong. Hindi pa ako nagmumumog, nakaupo na dyan. Pero ngayon, tinitingnan ko lang nagmamahjong. Ako'y umay na umay. Parang kung magsasabong dati. Una mo pang hawakan ng iyong manok kasi iyong misis. Kaya nga kayo nagkakaaway eh. Pambihira magaling pa yung manok na yan, hawak na agad. Samantalang ako'y hindi. Pero pag naligtas ka, naiba, inahina ang iyong pansabong. At least nag-iba. Di ba? Ang laking kaibahan, mga minamahal. Yan po kasi ang nakasumpong. Kaya nga, ang nagtukubli ng kasalanan, pagka ikaw ay Kristiyano, hindi ka nagiginawa sa kasalanan. Iiyak ka dapat yan. At saka ikaw ay dagok. Ikaw hindi mapalagay. Danas nyo ba yan? Ramdam mo pambirang buhay, big ako'y garni, big ako'y paganigan, ito pa ako'y anak na ng Diyos. Ganyan. Pero pag ikaw ay hindi paligtas, kaya ka lang naman nahihiya, nabisto. Tama ba? Tama ba ka? Maliwanag ko ba ka? Kauli-ulihan, the manifestations of God's mercy. The manifestations. Alam niyo ba ang kapahayagan niyan? Verse 27. Verse 27. Babasahin ko na lang po. Walang puntos. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Ibig sabihin, ang kapahayagan kapag nailapat ang awa ng Diyos, may kaligtasan talaga. Tama? Kaya huwag kayong mag-alala kung talagang ikaw ay nagsisi. Ang kasalanan ay kabagabagan. Ang kasalanan ay kahutukan ng iyong kaluluwa. Pinatawad ka ng Diyos at ikaw ay ligtas. Yan po ang mahayag. Romans 25, 9:25. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Kita mo yan, hindi naman dating iniibig, ay inibig dahil nailapat ang awa. Dating hindi bayan niya, pero ngayon ay bayan niya. Ibig sabihin, dating hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos, anak ka na ng Diyos ngayon. Tama ba? Kaya napakahalaga pong tayo magmakaawa para kaawaan. Dahil hindi naman tayo kaawa-awa, sa totoo na. Yung ating paniniwala, hindi kaawa-awa. Yung ating araw-araw na iniisip at ginagawa, hindi kaawa-awa. Yung ating paikitungo sa kapwa at lalo sa Diyos, hindi naman kaawa-awa. Nakakarumi nga, nakakaani pa. Sana ma-realize mo yan, mapalad kapag na-realize mo yan, kasi sa'yo ilalapat ang awa. Kumbaga, nalanggas ka na, lulunasan ka na. Pag nalanggas ka na, lulunasan ka na. Hanggat hindi ka nalalanggas, hindi lalagyan ng lunas. Tama ba? Tama ba? Then finally, verse 23. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sidla ng awa. Alam niyo ba mga minamahal, ang manifestasyon nito ay upang maipakilala kung gaano kadakila ang Diyos sa kanyang kaawaan. Doon man sa hindi naligtas, upang luwalhatiin ang kanyang kabanalan. Kaya may impyerno, ang Diyos ay matigas sa kanyang kabanalan. Hindi siya nasuko. Are you with me? Kasi maraming tao, matigas lang sa simula, pero later on, kasama na rin. Hindi na nyo ba yan? Ang daming bawal ng simula. Pero nagtatagal,
Sumuko na sa bawal. Pati siya na, dala na din. Ang Diyos, sukdo lang dalhin ka sa impyerno, hindi siya give up sa kanyang prinsipyo ng kabanalan. Pag matigas ka sa kanya. Pero sa kabilang dako naman, pupurihin mo ang siya'y kaawaan kasi ang Diyos, ilalapat niya ang kanyang awa doon sa nagsisisi at nananampalataya. Ano layunin? Ano manifestasyon? Para makita ang yaman ng kahabagan ng Diyos sa mga nagsisisi at nananampalataya. Amen? Kalain mo ikaw ay palangit kahit ikay makasalanan. Pero ikay pa-impyerno kahit parang ikay relihiyoso. Nakakaawa po yung namatay. Parang hindi na nga masigla yung aming GC dun eh. Ano? Parang puro nakikisimpatya. Eh, ang galing niya sa Bible. Magtanda, pero mag-unawa. Sala. Ang kaligtasan kay Kristo lamang, hindi sa gawa mo. Maliwanag ko ba? So sana, tayong lahat, alam mo, ang Diyos ay lalo nating mahalin, ipagpugayan, ipagmalaki, matuwa tayo sa Kanya. Kalain mo. Nalapatan ka na niyang awa at ikaw ay palangit pag namatay. Purihin ang Panginoon. Pero doon sa nagmatigas, sagya na mo matigas, hindi nagkaroon ng pagsisi, purihin ang Diyos, hindi siya compromiser. Siya ay banal, magpakailanman. Sa mga nasa langit, siya ay maawain, magpakailanman. Tama ba? Maliwanag ko ba? Yan po ang mercy ng Panginoon. Tayo manalangin. Sa araw po ng linggo, kami po'y malugod na nag-aanyaya sa inyo upang kami samahang mag-aral ng salita ng Diyos. Lalo na kung tayo po'y nando sa kalagayan ng kalungkutan, walang katiyakan at naghahanap ng tanglaw ng Panginoon. Dito po ay ating pag-aaralan ang Ebanghelyo ni Kristo upang sa pagtatamo ng kaligtasan, pagkaunawa sa napakarami pang katuhanan patungkol sa pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Meron din po kaming iba't ibang tinatalakay sa loob ng isang buwan. Maganda ho nating malaman sa evangelistic, sa worship service, gospel hour, and prayer meeting. Click lang po ninyo ang aming link at makikita po ninyo ang lahat ng mga topics na aming tinatalakay sa loob ng isang buwan. Ako nga po pala si Pastor Roselo Pumia ng God's Able Baptist Church, Dagatan, Taysan, Batangas. Pagpalain po tayo ng Panginoon.